Hello traders! Welcome sa panibago nating video. At ang pag-uusapan natin ngayon is all about risk management at kung paano tayo magka-calculate ng lot size. So alam naman nating lahat na ang risk management ay yung totoong holy grail sa trading. No? So wala naman talagang holy grail, walang perfect system. From time to time, magkakaroon tayo ng trading losses at risk management lang talaga yung makakapagsalba sa portfolio natin. So ang risk management ay madalas ito yung tinuturo ng mga trading educator. Kahit na sinong tanungin natin, kahit na sinong trading guru ang magturo sa atin na kung tungkol dito sa topic na to, ang sasabihin nila sa atin ay risk management lang talaga yung makakapag-salba or yung makakapag-save sa atin sa pagiging sunog na trader, no? So, kung tatalakayin natin to or kung palalalimin natin yung usapan dito, meron lang apat na outcome sa trading. So, ang unang-una is big win or to win big. Pangalawa, small win. Pangatlo, small loss. At yung pang-apat, at ito yung dapat nating pinakaiwasan is big loss. So, itong pang-apat na to, hanggat kaya nating iwasan to, then magiging successful tayo in the long run sa pagte-trade. So, yung big win, okay yan kung nagagawa natin yan from time to time. Small win, ito yung pinaka madalas na nangyayari or nagagawa ng isang trader. So, dito papasok yung risk-reward ratio. So, tatalakayin natin yan or pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video natin. At itong small loss, ito yung dapat lang na nagiging losses natin sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga losing trades. Then, again, itong big loss, ito yung dapat na pinaka iniiwasan natin or as much as possible, hindi dapat nangyayari sa atin ito. So, dito papasok yung risk management, no? So, yung big win, okay to kung mataas yung risk reward natin. So, madalas dyan mga 1:3 pataas or 1:2. Then, small win kapag mga 1:1 or 1:1.5. Then, small loss, ito yung dapat na nagiging limit lang ng losses natin. So, itong big loss na to na iiwasan yan sa pamamagitan ng risk management again. So, paano kung meron tayo example na trading account, let's say meron tayong 100,000 pesos na kapital. So ngayon, kung pag-uusapan natin yung risk management, maraming traders ang magsasabi sa atin na ang dapat na i-risk lang natin sa account natin is just 1% ng capital natin. So imagine kung meron kang 100,000 pesos, ang risk mo lang sa trading account mo is just 1,000 pesos. So, per trade, meron ka lang risk na 1,000 pesos. So, dito papasok yung subjectivity ng trading, no? So, yung iba, ang gusto nila, 2% risk. So, wala namang problema dyan kung okay sa'yo na mag-risk ng 2%. Then, that means 2,000 pesos yung nire-risk mo sa kada trade. So, dito, papasok yung personal na advice ko, no? So, kung ako yung tatanungin, hindi na ako mag-advise ng more than 2% na risk na dapat na nire-risk natin sa account natin. So kapag lumampas tayo dito, medyo masakit na sa bulsa yan. So let's say for example, nagre-risk kayo ng 3% per trade at natalo tayo ng let's say 5 sunod-sunod na losing trade. So magbibigay ka agad sa atin yun ng negative 15% loss. So kung ikukumpara natin siya, let's say for example, meron lang tayong 1% risk. So magbibigay lang sa atin yan ng negative 5% sa account natin. So, dito papasok yung importance ng risk management. So, again, balik tayo dito sa sample na to. Let's say, for example, meron tayong 100,000 na kapital at ang inire-risk lang natin is 1,000 pesos lang sa kada trade. Kung matalo tayo ng 2, 3 o 5 sunod-sunod na losing trade, so hindi masyadong masakit sa bulsa or medyo tolerable, no? Kung ikukumpara natin siya sa nagre-risk tayo, for example, ng 2%, so kung matalo tayo ng 5 losing straight, so kung naka 2% risk ka, 10% loss na kagad yan sa entire portfolio natin. So, yung 100,000 mo, down ka na kagad ng 10,000. So, magiging 90K ka na lang. So, from 100,000
down to 90K ka na lang. So, yan yung importance ng risk management, no? Na dapat meron tayong sinusunod lang na percentage sa kung magkano lang yung willing tayong mawala sa atin. Ngayon, kung ikukumpara natin to, let's say for example, meron tayong, again, 100,000, nagre-risk lang tayo ng 1,000 pesos per trade or 1% risk per trade. So, kung matalo tayo ng 5 losing streak, 5,000 lang yung mawawala sa atin. Instead of 10% loss, mawawalan lang tayo ng 5% sa portfolio natin at magiging 5,000 pesos lang yung loss natin instead of losing 10,000. So, from 100,000, instead of being down to 90,000, magiging down to 95,000 lang tayo. Okay? So, kung mapapansin natin, risk management is just calculating the right lot size or the right amount of risk na dapat na tinitake natin. Depende yan sa tolerance natin o sa risk tolerance natin. So ngayon, siguro kung nagtataka kayo or kung iniisip nyo kung paano ba nagka-calculate ng 1% lang sa account natin or kung paano ba maging 1% lang yung loss na dapat na nagkakaroon tayo every time na natatalo tayo sa trade, doon papasok yung tinatawag nating lot size. So itong usapang lot size, medyo parang ang hirap niya kung first time yung maririnig, no? Pero simple lang yan. So sa lot size, meron tayong tatlong types of lot size. So unang-una, meron tayong tinatawag na standard lot size, and then meron tayong mini lot size, and then meron tayong finally micro lot size. So sa one standard lot, so sa MT4 account, lalagay lang natin 1 lot. Kapag mini lot naman, 0.1 lot size. And then kapag micro lot, 0.01 lot size. So itong 1 standard lot, ang magiging epekto nito or yung magiging value nito kapag naglagay tayo ng 1 lot size sa isang trade is $10 per pip. Kapag 1 mini lot naman, magkukos or magbibigay sa atin to ng $1 per pip. And then yung 1 micro lot, magbibigay naman to sa atin ng 10 cents. 10 cents per pip. So for example, gusto nating malaman na or gusto nating i-calculate kung ilang lot size ba yung dapat na ilagay natin sa account natin. Let's say for example, again, meron tayong 100,000. Ang gusto lang nating i-raise is 1,000 pesos or 1% lang ng kapital natin. So, dito papasok yung calculation ng lot size natin. So, maraming ways kung paano mag-calculate ng lot size, pero ang pinaka madali is gumamit tayo ng lot size calculator. So, ang kagandahan nito, hindi na natin kailangang mag-search sa kung saan or hindi na natin kailangan magmano-mano ng pagka-calculate ng lot size, no? So, dito sa MyFX Book, punta lang kayo sa MyFX Book and then hanapin nyo lang yung position size calculator. So, pwedeng i-google na natin to diretso, MyFX Book, then position size calculator. And then, for example, dito sa example trade na to, nasa dollar-yen tayo. So, lagay lang natin dito yung pair na itinetrade natin. So, dollar-yen, and then let's say, for example, again, meron tayong 100,000 na account size. So, 100,000 kung sa dollars yan, more or less $2,000. And then, let's say, for example, ang gusto nating i-risk is 1% lang ng account natin. So, lalagay lang natin dito. It's 1%. Then, for stop loss, let's say, for example, 50 pips yung stop loss natin. So, kapag magka-calculate kayo ng lot size ninyo, importante na alam muna natin kung ilang pips yung i-risk natin sa specific na trade. So, for example, dito sa dollar-yen, kung i-analyze natin to ngayon, so let's say, we have support dito sa area na to. At kung lalagyan natin siya ng Fibonacci, so meron tayong confluence ng 61.8 Fibonacci, no?
So ngayon, kung ika-calculate natin yung lot size natin. So let's say for example, 50 pips yung lot size natin dito or masyado siyang malapit, no? So let's say sabihin na lang natin na dito sa ilalim nitong support na to, so meron tayong 161 pips. So for the sake of this example, lagay na lang natin na 1-to-1 risk reward yung gagawin natin. So meron tayong 161 pips. So palitan lang natin to, gawin natin siyang 161, then press enter lang. Pagka enter nyo, dito lalabas yung lot size na kung ilang lot size lang yung ilalagay natin dun sa MT4 account natin. Then as you can see, ang mawawala lang sa atin kung matalo tayo dito sa trade na to is $20 or 1,000, more or less 1,000 pesos lang siya sa peso kung matalo tayo sa trade. Kung manalo naman tayo, then same thing, mananalo tayo ng $20 or 1,000 pesos. So kung mapapansin niyo yung basic idea nitong video na to is all about risk management. Risk management at kung paano natin i-calculate yung tamang lot size sa trade natin. Sa trade na tinitake natin sa kada trade. So paulit-ulit lang itong ginagawa. Kailangan lang nating isipin palagi na kapag magte-trade tayo, alamin muna natin kung ano yung risk tolerance natin. Okay ba sa atin na mag-risk ng 1%? Okay ba sa ating lampasan yan at mag-risk ng 2%? O medyo conservative ka, gusto mo na mas mababa pa sa 1%, okay din naman yun. So 0.5% yung pinaka mababa na yung ibang trader, ito yung ginagawa nila, no? Then, kapag alam mo na kung alin dyan yung risk na swak sa trading psychology mo, then kailangan naman alamin mo ngayon kung anong lot size yung gagamitin mo dun sa trade na yon, dun sa specific trade na yon. So itong example na to, nakita natin na ang lot size na dapat gamitin natin sa MT4 is 0.02 lot size. Okay? Then, kapag nakita na natin kung ilan yung lot size na dapat natin gamitin, ilalagay lang natin to sa MT4, then click buy or sell depending on your trading setup. Okay? So, yun lang para sa video na to. So, maiksing video lang to. Gusto ko lang i-emphasize kung ano yung kahalagahan ng risk management at kung paano mag-calculate ng lot size. Okay? So, kung gusto nyo pang makapanood ng maraming video na katulad nito or kung gusto nyong mas laliman pa yung kung paano ba mag-calculate ng lot size or kung paano malaman kung ilang pips yung dapat na nilalagay natin sa stop loss natin. So, i-comment nyo lang yan sa baba at gagawa natin yan ng video. At subscribe lang kayo at marami pa tayong pag-uusapan. No? Pang-apat na video pa lang natin to dito sa YouTube. So, medyo naging busy tayo this past 1 year at maraming nangyari. At kaya ngayon lang ako ulit nakagawa ng video. So again, maraming salamat sa panonood. At kung gusto nyo pa again makapanood ng video na katulad nito, just click like and share and subscribe to this channel. At by the way, kung gusto nyo rin magpa-mentor sa akin one-on-one, so tignan nyo na lang yung link sa baba ng video na to sa description box. Okay? So yun lang, again, para sa video na to, kita-kita tayo ulit sa susunod na video.